Hawak ni Teresa ang kanyang 7 buwang tiyan na parang ito ang gintong tiket sa isang buhay ng karangyaan. Matagumpay niyang nakuha ang isang mayamang lalaki mula sa kanyang asawa, winasak ang isang kasal na tumagal ng maraming taon at sa ginawa niyang iyon, inakala niyang natiyak na niya ang kanyang kinabukasan. Ngunit nagbago ang lahat sa party na iyon. Nang dumating si Angelina na napakaganda, nakaakbay sa ibang lalaki, naramdaman ni Teresa na parang gumuho ang mundo niya. Noon niya napagtanto na ang mga tinatawag na tagumpay ay maaaring maging pinakamasakit at pinakapublikong pagkatalo. At ang mga sikreto, may paraan silang lumitaw sa ibabaw kahit gaano man sila kalalim na ibinaon. Nagtitiklop si Angelina ng mga labahin sa kwarto, kalmado niyang inaayos ang mga damit na kailangan pang plantsahin nang marinig niyang umingay ang telepono ni Fernando sa kama. Sa una, hindi niya ito pinansin. Marami pa siyang kailangang tapusin. Pero hindi tumigil sa pag-vibrate ang telepono, isang notification matapos ang isa pa. Napangibabawan siya ng kuryosidad. Tinignan niya ang screen at nakita ang isang pangalang hindi niya kilala, Teresa. Biglang kumirot ang tiyan ni Angelina. Sino si Teresa? Hindi kailanman nabanggit ni Fernando ang kahit sinong Teresa sa trabaho. May namuong kaba sa kanyang dibdib. Muling umilaw ang screen, isa pang mensahe mula kay Teresa, isa pa. Tumango siya sa pintuan. Ang tunog ng tubig ang nagsabing nasa shower pa si Fernando. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang telepono. May boses sa kanyang isip na nagsasabing huwag tignan, pero mas malakas ang tinig ng katotohanan. Ang unang mensaheng nabasa niya ang siyang sumira sa kanyang mundo. Love, hindi ko na kayang itago ito. Lumalaki na ang ating anak at hindi ko ito kayang mag-isa. 2 beses niya itong binasa, umaasang nagkamali siya ng intindi. Pero hindi nagbago ang mga salita. Magiging ama si Fernando. Paano? Matagal na silang nagsusumikap magkaanak, ngunit palaging bigo. Halos mabitawan niya ang telepono sa panginginig ng kanyang kamay. Nag-scroll siya pa ibaba. Lalong sumama ang loob niya sa mga sumunod na mensahe. Mahal kita, aking hiniram na asawa. Hindi ko na mahintay na iwan mo siya. Isisilang ang anak natin sa bahay na akala niya ay kanya. Bawat salita ay parang patalim. May ibang babae si Fernando at buntis ito sa kanyang anak. Ang anak na matagal nang pinapangarap ni Angelina, ang anak na sinabihan siyang baka hindi niya kailanman mabuo. Bumagsak si Angelina sa kama, hindi na kinaya ng kanyang mga binti. Ilang beses ba niyang sinisi ang sarili sa hindi pagbubuntis? Ilang gabi ba siyang umiiyak mag-isa, wasak at puno ng kahihiyan? At ngayon, ito, si Fernando ay nagkaanak sa ibang babae. Tumigil ang shower, lalabas na si Fernando anumang sandali. Mabilis na ibinalik ni Angelina ang telepono sa kama, kunwaring walang nakita. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga damit, pilit na nagmumukhang normal. Pero hindi tumigil ang pag-agos ng luha. Paano siya magpapanggap na hindi niya nakita ang pagbagsak ng kanyang mundo? Lumabas si Fernando mula sa banyo, nakatuwalya lang, masayang humuhuni. Mas masaya pa siya ngayon kaysa mga nagdaang buwan. Ngayon malinaw na may lihim siya, isang batang buntis na kasintahan. Bakit ka umiiyak, love? Tanong ni Fernando, napansing mamula-mula ang kanyang mga mata. Bakit ka malungkot? Hindi makapaniwala si Angelina. 12 taon ng kasal, 12 taon ng pagbuo ng buhay na magkasama at nagtatanga-tangahan siya na para bang wala siyang ginawang pagtataksil. Sino si Teresa? Kalma ang boses ni Angelina pero parang kutsilyong bumaon sa katahimikan. Napatigil si Fernando. Bahagyang bumaba ang hawak niyang tuwalya, nawala ang ngiti. Nanigas ang mga balikat. Hindi siya nagtanong ng, anong sinasabi mo? Hindi niya itinangging may Teresa. Ang tanging tanong niya lang, paano mo siya nalaman? Alam niyang nahuli na siya. Hindi tumigil sa pag-buzz ang telepono mo. Nagpadala siya ng mga mensahe, sinabing magiging ama ka na. Umiiling ang boses ni Angelina pero pilit niyang kinokontrol ang sarili.
Malalim ang buntong hininga ni Fernando. Umupo siya sa gilid ng kama, malayo kay Angelina. Angelina, may paliwanag ako. Ipaliwanag mo na niloko mo ako, na buntis siya, na may plano ka palang buhay na kasama siya? Umuulan ng sakit ang bawat salita ni Angelina. Hindi ko sinasadya, basta nangyari na lang. Talaga lang ha. Tumayo si Angelina, galit na galit. Nadapa ka lang papunta sa kama niya? Nabuntis siya ng aksidente? Seryoso ka ba? Napayuko si Fernando, puno ng hiya. Nagsimula ito, ilang buwan na ang nakalipas. Nagtatrabaho siya sa katabing gusali. Minsan nagla-lunch kami. Parang tinusok ang puso ni Angelina. Ilang buwan na, Fernando? 8 buwan? 8 buwan siyang niloloko. At ni minsan, hindi siya nakaramdam ng hinala. Yung mga late night sa opisina, weekend work trips, at mga tawag sa bakuran. At ang bata, buntis siya. Parang walang emosyon sa pagkakasabi, walang pagsisisi. Tuluyan nang nanghina si Angelina. Bumagsak siya sa sahig, nilamon ng sakit. Nanlambot ang mga binti ni Angelina. Bumagsak siya sa carpet ng kwarto, umiiyak na parang batang walang magawa. Lahat ng taong iyon ng paghihirap, mga gamutan, mga pagbisita sa doktor, mga pag-asang laging nauuwi sa pagkadismaya, lahat ay nauwi sa wala. Pinagdaanan niya ang lahat upang bigyan si Fernando ng anak, pero nagawa nitong magkaanak ng napakadali sa unang babaeng dumaan sa kanyang buhay. Angelina, tumayo ka, sabi ni Fernando habang inaabot siya. Umiling si Angelina at umatras. Huwag mo akong hawakan. Mariin niyang sagot, nanginginig ang boses, ngunit matatag. Hindi na, hindi kailanman muli. Pinilit niyang tumayo, pinunasan ang mga luha gamit ang nanginginig na kamay. Aalagaan ko ang bata, malamig na sabi ni Fernando, na para bang isa lamang itong tungkuling moral. Karapat-dapat si Teresa. Tinitigan siya ni Angelina, puno ng hindi makapaniwalang galit. At ako, wala akong karapatang alagaan o mahalin. Isa kang mabuting babae, Angelina. Sabi niya, halos parang nakasulat na sa script. Pero hindi mo ako mabibigyan ng anak. Si Teresa kaya niya. Parang martilyong tumama ang mga salitang iyon. Paulit-ulit silang umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi mo ako mabibigyan ng anak. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng higit sa 10 taon at nakakita ng estranghero, malamig, malayo at malupit. Paano niya nagawang ipamukha sa kanya ang pinakamalalim niyang sugat? Iyon na ba yun? Nanginginig ang boses niya. Iiwan mo ako dahil lang sa tiyan. Hindi lang yon, sagot ni Fernando, bahagyang nagtatanggol sa sarili. Kay Teresa, nararamdaman kong buhay ako ulit. Iba siya ay ano? Putol ni Angelina, nag-aalabang galit. Mas maganda, mas bata. Sabihin mo. Nag-atubili si Fernando, saka binitiwan ang mga salitang tuluyang nagwasak sa puso ni Angelina. Siya ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Yun na ang huling dagok. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Angelina na hindi lang niya nawala ang asawa niya, nawala rin niya ang ilusyon na minahal siya nito kahit kailan. Kung si Teresa ang lahat ng gusto ni Fernando, ibig sabihin si Angelina ay wala kundi pansamantalang pumalit. Mag-iimpake ako, malamig na sabi ni Fernando. Binuksan niya ang aparador at nagsimulang maglabas ng mga damit. Aalis ka ngayon? Halos pabulong na tanong ni Angelina. Naghihintay na si Teresa. Nakaupa na ako ng apartment para sa amin. Parang may humigpit sa dibdib ni Angelina. Nakaplano na pala ang lahat, isang bagong apartment, isang bagong buhay. Habang siya naghahanda ng hapunan gabi-gabi, tapat na naghihintay sa kanya. Ilang gabi na ba siyang naghain ng pagkain para sa dalawa, hindi alam na may ibang bahay na siyang pinagtatabihan? Mabilis na napuno ni Fernando ang 2 maleta, mga pangunahing gamit lamang. Nakatayo lang si Angelina sa sulok, nanonood habang ang 12 taon ng kanyang buhay ay inilalagay sa 2 maleta. 12 taon, sa loob ng ilang minuto, naging mga bag na lang. Nang matapos siya, lumingon si Fernando.
Angelina, patawad, mahina niyang sabi. Hindi mo dapat nalaman sa ganitong paraan. Mapait na natawa si Angelina. Ganon? Kailan ko dapat nalaman? Kapag nanganganak na si Teresa ng anak mo sa ospital. Wala siyang naisagot. Binuhat niya ang mga maleta at nagtungo sa pintuan. At bago pa siya makalabas, tumunog ang telepono niya. Sinagot niya ito sa harap mismo ni Angelina. "Hi love," malambing niyang sabi. "Papunta na ako." O alam na niya lahat. Tumingin siya kay Angelina habang nagsasalita na parang walang nangyayari. Hindi mahirap. Naiintindihan niya. Sumabog ang galit ni Angelina. "Sabihin mo sa kanya," sigaw niya. "Sabihin mong hindi ko naintindihan kahit kaunti. Sabihin mong hindi ko pa rin maintindihan kung paano ka naging ganitong kasamang tao matapos ang lahat ng taon." Agad niyang ibinaba ang tawag. "Wala nang kailangang bastusan," malamig na sambit ni Fernando. "Bastusan?" Humalakak si Angelina, basag ang tawa. "Hindi ako ang bastos dito." Hindi siya sumagot, lumabas na lang siya, hindi man lang lumingon. Narinig ni Angelina ang pag-start ng makina, ang pag-slide ng gate at pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang napakalalim, mas masakit pa kaysa sigaw. Lumingon siya sa salamin. Ang refleksyong bumungad sa kanya ay isang babaeng halos hindi niya makilala, gusot ang buhok, namamaga ang mga mata at suot pa ang gusot na nightgown. Iyon ang larawan ng 12 taong kasal na nagwakas. Siya, nag-iisa sa isang bahay na walang laman, habang papunta si Fernando sa ibang babae na may dala ng batang dapat ay kanya. Gabi iyon, humiga siya sa dati niyang bahagi ng kama. Palaging kanya ang bahaging iyon, pero ngayon pakiramdam niya ay napakalawak, napakalamig at napakawalang laman. Hindi pa niya alam, pero iyon pa lang ang simula. Hindi pa dumarating ang tunay na sakit. Lumipas ang mga buwan at natutunan ni Angelina na ang pagkawasak ng puso ay hindi basta-basta naghihilom. Mananatili ito, parang sugat na muling bumubuka tuwing umaga. Bawat paggising niya, umaasa siyang tapos na ang bangungot, pero ang bakanting puwang sa tabi niya ang nagpapaalalang totoo ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang mga mensahe, nagpadala ng mga larawan ang kanyang mga kaibigan sa WhatsApp at kasama nito ang mapait na katotohanang publiko na ang kanyang kahihiyan. Ang unang larawan ay si Fernando at Teresa magkahawak kamay papasok sa isang marangyang baby boutique sa pinakamahal na mall sa lungsod. Nagniningning si Teresa sa kaligayahan, litaw na litaw ang bilog niyang tiyan habang pumipili ng kuna na mas mahal pa kaysa sa sahod ng karaniwang tao. Ang pangalawang larawan ang mas masakit. Isang screenshot mula sa social media, si Teresa nakangiti, hawak ang kanyang hubad na tiyan, may caption na, "Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, binubuksan niya ang isang tarangkahan." Ang prinsipe ko ay sa wakas nakalaya sa kanyang nakaraan at ngayon kaming tatlo na lang, ako, siya at ang aming anak. Paulit-ulit na binasa ni Angelina ang post na iyon. Bawat salita ay parang patalim na tumutusok ng mas malalim. Nakawala sa nakaraan, ganoon siya tinukoy ni Teresa bilang nakaraan na para bang ang 12 taon ng kasal ay wala lang, isang pagkakamaling tuluyan ng itinama ni Fernando, na para bang si Angelina ay isang lumang kasangkapang itinapon upang mapalitan ng bagot makinang. Ngunit ang ikatlong larawan ang tuluyang sumira sa kanya. Sa larawang iyon, nakatayo si Teresa sa mismong bahay na minsang tinawag ni Angelina na tahanan, ang parehong bahay na pinalamutian niya ng buong puso, ang mga dingding na saksi sa kanyang mga tawa at luha. Ngayon, naroon si Teresa nakangiti habang pinalilibutan ng mga trabahador na binabago ang lahat. Ang hardin na inaalagaan ni Angelina tuwing Sabado at Linggo ay ginigiba at binabago. Hindi lang ang asawa niya ang kinuha ni Teresa, kinuha rin nito ang buong buhay niya, piraso bawat piraso. Hapon yun nang may kumatok sa pinto.
Binuksan ni Angelina at bumungad ang isang lalaking nakaitim na suit, maayos at profesional, may dalang leather briefcase at ngiting magalang na nagtatago ng masamang balita. Mrs. Angelina, magalang niyang sabi, iniabot ang isang makapal na sobre. Naghahain ng diborsyo ang iyong asawa. Nasa loob ang mga kondisyon na inaalok niya. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Angelina habang umupo at binuksan ang dokumento. Bawat linya ay mas masahol kaysa sa nauna. Gusto ni Fernando na sa kanya mapunta ang bahay, ang negosyong magkasama nilang itinayo, ang ipon, lahat. At ano ang inaalok nito kay Angelina? Isang maliit na halaga. Hindi sapat para sa renta ng maliit na apartment sa loob lamang ng ilang taon. Paano kung tumanggi ako? Mahina niyang tanong. Inayos ng abogado ang salamin at buntong hininga. Mrs. Angelina, may kakayahan ng asawa mo na patagalin ang kasong ito ng maraming taon. Habang tumatakbo iyon, wala kang access sa pera o ari-arian. Ang payo niya at akin din ay tanggapin mo ang alok upang maiwasan pa ang dagdag na kahihiyan na parabang hindi pa sapat ang sakit ng pagkakatuklas na may buntis na kalaguyo ang sawa niya. Bakit nagmamadali? Tanong ni Angelina, bagaman sa loob-loob niya ay alam na niya ang sagot. Ang bata, tugon ng abogado, ilang buwan na lang at manganganak na. Gusto ng iyong asawa na ayusin ang lahat bago iyon mangyari. Ayusin ang lahat, isang magalang na paraan ng pagsasabing gusto niyang burahin ang kanyang nakaraan bago opisyal na simulan ang bago niyang pamilya. Nilagdaan ni Angelina ang mga papel sa mismong araw na iyon, hindi dahil sumang-ayon siya, kundi dahil wala na siyang lakas upang lumaban. Araw-araw, nararamdaman niyang siya'y lalong lumiliit, naglalaho, para bang hindi lang asawa ang ninakaw ni Teresa, kundi pati ang kagustuhan niyang mabuhay. Pagkatapos ay dumating ang isa pang dagok. Tumawag ang isang kaibigan, nakita raw nito si Fernando sa opisina ng notaryo. Binabago niya ang kanyang testamento. Lahat ng ari-arian, bahay, sasakyan, kumpanya, mapupunta kay Teresa at sa anak nilang hindi pa ipinapanganak. Kung sakaling may mangyari sa kanya, nirelo na regalo ni Angelina sa araw ng kasal nila ay hindi niya mamanahin. Ngunit ang pinakamasakit na kahihiyan ay paparating pa lang. Binigyan siya ni Fernando ng 1 linggo para umalis sa bahay. Gusto raw ni Teresa na tumira roon bago ito manganak. At tila kung ano ang gusto niya, iyon ang nasusunod. Kaya sa loob ng ilang araw, ipinag-impake ni Angelina ang 12 taon ng kanyang buhay sa mga karton. Bawat bagay na kanyang hinawakan ay may kasamang alaala. Ang mga plato sa kasal, mga litrato ng paglalakbay, mga librong binabasa nila bago matulog. Lahat ng iyon ay inilagay sa mga kahon, tinatakan at itinambak, mga piraso ng isang buhay na wala ng halaga. Sa huling araw, habang sinasakay niya ang mga natitirang gamit, isang itim na SUV ang huminto sa driveway. Bumaba si Teresa, nagniningning sa pagbubuntis at kasiyahan, at nasa likod niya si Fernando. Naroon sila para superbisahin ang kanyang pag-alis. Unang pagkakataon niyon na nagkaharap sila ni Teresa. At sa isang iglap, naunawaan ni Angelina kung bakit nabighani si Fernando sa kanya. Maganda si Teresa, bata, maputi, kumpiyansa sa sarili. At taglay niya ang liwanag na tanging mga ina na nagdadalang tao ang mayroong. Wow! Sabi ni Teresa, sinusulyapan ng mga kahon. Ang dami mong tinipong walang kwentang gamit. Buti na lang at may redecorate ko ang lahat mula sa simula. Tahimik si Fernando, pinapanood lang si Angelina habang bitbit nito ang mga kahon. Hindi siya tumulong, ni minsan. Parang isa na lang siyang estrangherang istorbo sa buhay nila. Fernando, mahinang sabi ni Angelina, tinuturo ang mabigat na kahon ng mga libro. Maaari mo ba akong tulungan dito? Hindi man lang siya tiningnan. Buntis si Teresa, malamig niyang tugon.
Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat o gumawa ng anumang bagay na magpapastress sa kanya. Gumisi si Teresa. Totoo yan, dagdag niya, malambing pero mapanlait. Sabi ng doktor, iwasan ko raw ang stress at ang makita ang ex-wife ay siguradong stressful. Tahimik lang si Angelina. Yumuko siya, binuhat mag-isa ang mabigat na kahon at inilabas ito ng bahay. Isa-isa, inalis niya ang bawat bakas ng kanyang nakaraan habang si Fernando ay nakatayo sa tabi ng kanyang bagong babae. Ang kamay ay nakapatong sa tiyan nito na para bang pinangangalagaan ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nang maipasok na ang huling kahon sa truck, lumapit si Teresa upang ihatid ang huling lason ng mga salita. Angelina, huwag mong masamain, pero siguro panahon na para magsimula ka ulit. Maghanap ka ng kaedad mo, yung hindi naghahangad ng mga anak. Dahil sa totoo lang, ilang taon mong sinubukan kay Fernando pero walang nangyari. Baka panahon na para tanggapin mong hindi talaga nakalaan para sa iyo iyon. Bawat salita ay parang saksak sa puso. Tumingin si Angelina kay Fernando, umaasang magsasalita siya. Na ipagtatanggol man lang siya o magpapakita ng kaunting respeto sa babaeng kasama niya ng 12 taon. Ngunit wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang nakatayo, hinahaplos ang tiyan ni Teresa, ang simbolo ng buhay na pinili niya at ng buhay na ninakaw niya kay Angelina. Tama ka, sabi ni Angelina, kalmado ang boses, ngunit may bago itong diin. Parehong napalingon sina Fernando at Teresa, nagulat sa bigla niyang pagsang-ayon. Kailangan ko nga talagang magsimula ulit. Ngumiti si Teresa, iniisip na tuluyan na siyang nagwagi. Ngunit si Fernando ay napansin ang kakaibang tono sa boses ni Angelina, isang lakas na matagal na niyang hindi naririnig, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Walang salitang idinugtong si Angelina. Sumakay siya sa truck ng lipatan, lumingon at kumaway ng bahagya. Alagaan niyo ang bahay, sabi niya, marami akong pagmamahal na iniwan dyan. Habang papalayo ang truck, tumingin siya sa rear view mirror. Nakita niyang tumatawa si Teresa, itinuro ang hardin, malamang iniisip na kung ano ang papalitan, kung ano ang gigibain. At tulad ng aso, sumunod si Fernando, masunuring nasa likod ng bagong reyna ng kanyang buhay. Ang bahay na iyon ang minsang naging buong mundo ni Angelina. At ngayon, papunta siya sa isang lugar na tila dulo na ng lahat. Ngunit may nagbago sa loob niya sa biyahe na iyon. Tahimik siyang nangako sa sarili. Iiyak siya, oo, ngunit hindi habang buhay. Hindi niya hahayaang isipin ni Fernando at Teresa na tuluyan siyang gumuho. Akala nila nagtagumpay sila, akala nila kaya nilang wasakin ang buhay niya at basta-basta na lang lumakad palayo ng walang kabayaran. Ngunit kakaiba ang takbo ng buhay. Madalas ang mga sugatang tao ay siyang bumabangon upang ipakita kung sino ang tunay na matatag. Hindi pa alam ni Angelina kung kailan o paano, pero sigurado siya sa isang bagay, balang araw, lalabas ang katotohanan. At kapag nangyari iyon, malalaman ni Teresa na ang pagkuha ng hindi iyo ay may kapalit, madalas higit pa sa inaakala mo. Habang dumaraan sa lungsod, pinapanood niya ang mga taong abala, masigla, nabubuhay. Nangako siya sa sarili, hindi siya mananatiling biktima. Muli niyang itatayo ang sarili, patutunayan niyang may halaga siya, hindi lang sa kanila kundi sa sarili niya. Dahil minsan kapag nawala na ang lahat, saka mo lang natutuklasan kung gaano kakalakas. Ang nahanap ni Angelina na apartment ay maliit, luma at nakatago sa isang nakalimutang sulok ng lungsod. 2 masisikip na kwarto, kusinang halos hindi siya makalingon, at isang bintanang nakaharap sa kulay abot walang buhay na pader ng kapitbahay. Malayo ito sa maluwag at maaraw na bahay na dati niyang tirahan. Ngunit yun na lang ang kaya niyang bayaran at sa unang pagkakataon, wala na siyang kasamang iba. Sa unang linggo, umaasa siyang tatawag o bibisita ang mga kaibigan.
upang kumustahin siya, upang iparamdam na mahalaga pa rin siya. Ngunit nanatiling tahimik ang telepono, ang mga chat sa WhatsApp ay unti-unting nanlamig. Ang ilang mensaheng natanggap niya ay may parehong hungkag na tono. Angelina, narinig ko ang tungkol sa diborsyo. Ang hirap niyan, pero hey, tuloy lang ang buhay. Ang pinakamasakit ay nanggaling sa taong pinagkatiwalaan niya ng lahat, si Aneta, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan sa loob ng 15 taon. Magkasama silang lumaki, nagbahaginan ng mga sikreto, usapan tungkol sa pag-ibig, kasal at mga pangarap. Kung may isang taong tatayo sa tabi niya, tiyak na si Aneta iyon, o iyon ang akala niya. Hanggang sa isang araw, nakita niya ang mga larawan sa Instagram. Si Aneta nakangiti, nakataas ang baso kasama sina Fernando at Teresa sa birthday party ni Teresa. Sa caption nakasulat, "Celebrating life and new beginnings with beautiful people." Matagal na nakatitig si Angelina sa screen. Pilit niyang iniintindi paano nagawang ngumiti ng isang taong minsang tinawag niyang kapatid kasama ang babaeng sumira ng kanyang buhay. Kinabukasan dumating ang kasagutan, isang malamig, malayong mensahe mula kay Aneta. Angelina, sana maintindihan mo, hindi kami pwedeng mamili ng panig. Kaibigan din namin si Fernando, mabait si Teresa at masaya na sila ngayon. Huwag ka nang manatili sa nakaraan. Manatili sa nakaraan. Parang 12 taon ng kasal ay isang yugto lang na dapat kalimutan agad. Parang ang sakit na nararamdaman niya ay abala lang sa iba, ngunit hindi doon nagtapos ang mga dagok. Ilang araw lang ang lumipas, sumunod ang panibagong tama. Tinawag siya sa opisina ng marketing firm kung saan siya nagtrabaho ng halos 10 taon. Si Mr. Roberto, ang kanyang amo, ay halatang balisa habang nakaupo sa harap niya. Angelina, panimula nito, magkakaroon ng restructuring. Mawawala ang posisyon mo. Ekonomikong dahilan ito. Alam ko namang maiintindihan mo. Ngunit hindi inosente si Angelina. Alam niyang may mga koneksyon si Fernando sa kumpanya, mga kontrata, pera, impluensya. At ngayong hindi na siya asawa nito, madali na siyang itapon. Dahil ito sa diborsyo ko, hindi ba? Mahina niyang tanong. Tahimik si Mr. Roberto. Hindi agad sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat ng sagot. Angelina, isa ka sa pinakamahuhusay naming empleyado. Pero, naging komplikado na ang sitwasyon. Iminungkahi ni Fernando na baka mas mabuting maghanap ka na lang ng ibang oportunidad. Ibang oportunidad, isang magalang na paraan ng pagsasabing pinatanggal ka ng ex-husband mo. Lumabas siya ng gusali, may bit-bit na karton ng mga personal na gamit at mabigat na bigat ang dibdib. Hindi lang trabaho ang nawala rin ng sarili niyang pagkakakilanlan, ang karera, ang kabuhayan, ang dangal. Ang pagkatao niyang maipagmamalaki ay unti-unting naglalaho. Sa labis na pagkalugmok, tinawagan niya ang kanyang nakatatandang kapatid, si Jennifer, ang nag-iisang taong inaasahan niyang makakaintindi. Magkalapit silang lumaki, magkasangga sa lahat. Jennifer, pabulong niyang sabi sa telepono, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Kailangan ko lang ng makakausap. Ang lungkot-lungkot ko, umiling si Jennifer sa kabilang linya at ang mga salitang sumunod ay mas matalim pa kaysa sa lahat ng pagtataksil na naranasan niya. Angelina, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, pero siguro panahon na para magmuni-muni ka rin. Anong klasing pagninilay ang sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Angelina. Siguro, hindi mo lang naibigay kay Fernando ang kailangan niya. Prangkang sagot ni Jennifer. Siguro pumalpak ka bilang asawa. Hindi naman nang aabuso ang lalaki ng walang dahilan. Hindi lang iyon nakasakit, kundi tumarak ng mas malalim kaysa sa alinmang salitang binitiwan ni na Teresa o Fernando. Sarili niyang kapatid, sarili niyang dugo. At ngayon, siya pa ang sinisisi sa pagkakanulo na siya ang biktima. Paano mo nasabi yan sa akin? Bulong ni Angelina, hindi makapaniwala. Totoo lang ang sinasabi ko,
Sagot ni Jennifer, hindi mo siya nabigyan ng anak. Sinong lalaki ang hindi maghahangad niyon? Ibinigay ni Teresa sa kanya ang hindi mo kayang ibigay. Pinutol ni Angelina ang tawag at napaupo. Tuluyang humagulhol. Ilang oras siyang umiiyak, nilalamon ng kalungkutan. Pati ang sarili niyang pamilya, ang mga dapat sana'y nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, tumalikod sa kanya. Hindi nila nakita ang babaeng pinagtaksilan. Ang nakita nila ay isang babaeng karapat-dapat iwan dahil lang hindi siya nabuntis. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong ulap ng sakit at katahimikan. Walang trabaho, walang kasama, basag ang puso. Halos hindi lumalabas si Angelina ng apartment, kung lumalabas man para lang bumili ng kailangang-kailangan. At iwas siya sa mga pamilyar na mukha, takot makarinig ng bulungan, makakita ng mga matang may awa o pangungutya. Ngunit wala siyang paghahandang magagawa para sa nangyari sa supermarket. Nasa pila siya, tahimik, nang marinig niya ang pamilyar na tinig sa likod. Nanigas siya. Paglingon niya, si Teresa. Maganda, nagniningning, nakangiti. Ang mamahaling damit nito ay nakapulupot sa bilugan nitong tiyan. Kasama ang dalawang kaibigan, ang kanilang cart puno ng mga mamahaling bilihin. Girls, hindi kayo maniniwala sa nangyari kahapon. Malakas na sabi ni Teresa, sinadyang marinig ng lahat. Tumawag si ex-wife ni Fernando. Umiiyak, humihingi ng pera. Napasinghap ang mga babae at sabay-sabay silang tumawa. Sabi niya naghihirap daw siya, dagdag ni Teresa. Kunwari ay may malasakit. Anong sabi ni Fernando? Tanong ng isa sa pagitan ng halakhak. Sabi niya, matuto siyang alagaan ang sarili niya. Tugon ni Teresa, nakangisi. Hindi na raw niya responsibilidad iyon. Mas lumakas ang tawanan. Isipin niyo, patuloy ni Teresa, puno ng palilibak. Babaeng kasing edad niya, walang anak, walang asawa, walang trabaho. Gaano siya kaiyakan? Parang bumuka ang lupa sa paanan ni Angelina. Hindi niya kailanman tinawagan si Fernando para humingi ng pera. Kasinungalingan ng lahat, ginagawa lang ni Teresa ang lahat para ipahiya siya sa publiko. At ang maganda, patuloy ni Teresa, hindi na siya tumawag ulit. Ibig sabihin, naintindihan na niya. Hinaplos ni Teresa ang tiyan niya at ngumiti. Kawawang babae, marahil ngayon lang niya napagtantong na wala sa kanya ang nag-iisang lalaking maaaring magmahal sa kanya. Iyon na ang huli, hindi na kaya ni Angelina. Iniwan niya ang mga pinamili at tumakbo palabas ng tindahan, habang ang tawa ni Teresa ay parang mga bubuyog na sumusugat sa kanyang likuran. Pagbalik sa apartment, tuluyan siyang gumuho. Wala na siyang ligtas na lugar. Ang mga kaibigan, tinalikuran siya. Ang pamilya, tumigas ang puso. Ang trabaho, kinitil ng impluensya ni Fernando. At ngayon si Teresa, ginagawang libangan ang pagdurog sa kanyang dangal, isa-isang kasinungalingan bawat araw. Teary-eyed, humarap siya sa salamin ng banyo. Hindi na niya nakilala ang sarili. Magulo ang buhok, namamaga ang mga mata, maputla ang balat. Ang dating Angelina, ang naniniwala sa pag-ibig, pamilya at katapatan, parang namatay noong araw na lumabas si Fernando sa kanilang tahanan. Kinuha niya ang telepono. Sandali niyang naisip na tawagan si Fernando. Hindi para humingi ng pera, hindi para magmakaawa, kundi para ipakiusap na itigil ni Teresa ang pang-aapi, na sana kahit kaunting awa, pigilan man lang nito ang asawa. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang malamig na tingin ni Fernando habang pinapanood siyang magimpake, ang katahimikan niya habang nilalait ni Teresa sa harap niya. Ang isang tawag na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Hindi, wala nang awa si Fernando. Kung tatawag siya, pagtatawanan lang siya ng mag-asawa. Isa na naman siyang magiging kwento sa mga party na pinagtatawanan nila. Ibinalik ni Angelina ang telepono at ginawa ang pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Gagawin niya itong mag-isa, mula sa wala, walang hihingian ng tulong, lalo na sa mga nanood lang habang siya ay unti-unting nawawasak. Hahanapin niya ang lakas na hindi niya alam na nasa kanya, dahil ang pagmamakaawa para sa awa ng mga taksil ay hindi magdadala ng ginhawa, kundi dagdag na sakit.
At sa gabing iyon, sa tahimik at madilim na apartment, nangako si Angelina, hindi siya matatalo. Hindi niya hahayaang matuwa sina Fernando at Teresa sa pagbagsak niya. Hindi siya walang halaga kahit gusto nila siyang paniwalain na ganon. Dahil minsan, kapag sumadsad ka sa pinakailalim, doon mo lang matutuklasan kung gaano ka talaga katatag. At mula sa kalungkutan, sumisibol ang pinakamatinding lakas. Ngunit hindi niya alam, hindi pa tapos ang lahat. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya, iyon pa lang ang simula. Dahil may binabalak pa si Teresa, lumipas ang ilang linggo mula ng insidente sa supermarket. Tahimik si Angelina, parang naglaho, ngunit sa loob niya, hindi na siya basag. May plano na siya, hindi na siya magiging tahimik na biktima. Hindi na niya hahayaang tapakan siya ng walang kapalit. Akala nila tapos na ang kwento. Akala nila silang nagwagi, ngunit may mga barahang nakatago pa si Angelina at ang unang hakbang, ginamit niya ang natitira niyang ipon upang umuha ng pribadong investigador. Hindi ito luho, ito ay kaligtasan. May kakaiba kay Teresa, ang kwento niya, ang pinagmulan niya, ang paraan ng kanyang paglitaw, parang planado. May kutob si Angelina at sa pagtitiwala niya sa kutob na iyon, mababago ang lahat. Carlos, ang pangalan ng pribadong investigador. Isang tahimik ngunit matalim ang mata, may higit sa 15 taong karanasan sa mga kasong may kinalaman sa pagtataksil. Nang humarap si Angelina sa kanya at ikinuwento ang lahat ng pinagdaanan niya, tumangulang si Carlos na parabang sanay na siya sa ganitong kwento. "Ma'am," mahinahon niyang wika, "hindi ito ang unang beses kong makakita ng ganito." Mga batang babae na biglang sumusulpot at kinukulong sa palad ang mayayamang may asawang lalaki. Halos palagi may mas malalim pang kwento diyan. "Anong klaseng mas malalim?" tanong ni Angelina lumalapit. Bahagyang ngumiti si Carlos, "Malalaman natin, pero kailangan ko ng kaunting panahon." Habang sinisimulan ni Carlos ang paghukay sa nakaraan ni Teresa, hindi rin nakatingga si Angelina. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan, sa pinaka-obvious na lugar, social media ni Teresa, bawat larawan, bawat post, bawat tag. Sinuri niyang parang isang detective. At doon lumitaw ang mga bitak. Una, sinabi ni Teresa na nagtapos siya ng business degree mula sa isang prestihiyosong universidad sa syudad. Pero nang tumawag si Angelina sa paaralan, nagkunwaring isang recruiter, agad ang sagot ng receptionist. "Wala po kaming graduate sa pangalang iyan." Unang kasinungalingan. Sumunod ang kwento ng karera. Sinabi ni Teresa na nagtatrabaho raw siya sa isang digital marketing agency. Pero nang puntahan ni Angelina ang address mula sa LinkedIn profile nito, ang bumungad ay isang abandonadong gusali, sira-sira, puno ng graffiti. "Sino ka ba talaga, Teresa?" bulong ni Angelina sa sarili habang namumula ang mata sa kahabaang nakaharap sa laptop. Dumating ang tawag, si Carlos. "Mrs. Angelina," seryosong tono niya, "mas mabuting maupo ka. Ang sasabihin ko ay hindi madali pakinggan." Huminga ng malalim si Angelina. Ginawa na ito ni Teresa noon, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses. "Anong ibig mong sabihin?" Nagsimula ng mawalan ng hangin si Angelina. "May pattern siya," paliwanag ni Carlos. "Pinupuntirya niya ang matatanda, mayayaman, may asawang lalaki, nilalandi, nabubuntis o nagpapanggap na buntis at pagkatapos kinukunan ng lahat ng meron." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Angelina. Anong nangyari sa mga nauna? Ang isa, nalugi kakabayad ng child support para sa batang hindi naman pala kanya. Ang isa, nalugmok sa matinding depression at naospital. Ang ikatlo, napatunayan sa korte na ginamit siya, pero huli na ang lahat, nawala na ang bahay, negosyo at reputasyon. Nang marinig ito, napuno si Angelina ng pinaghalong takot, galit at ginhawa. Takot sa lawak ng panlilinlang ni Teresa, galit dahil sa lalim ng kasinungalingan, at ginhawa dahil hindi lang pala siya nag-iisa, tama ang kutob niya.
May isa pa, dagdag ni Carlos. Hindi tunay na Teresa ang pangalan niya. Leticia Santos ang totoo. May record siya sa pulis. Panlilinlang, estafa. Criminal record? Halos maputol ang boses ni Angelina. Dati siyang scammer ng matatandang tao, paliwanag ni Carlos. Nagpapanggap na nurse, kinukuha ang tiwala, tapos ninanakawan, pera, alahas, kahit anong may halaga bago maglaho. Nanginginig ang buong katawan ni Angelina nang ibaba ang telepono. Hindi lang siya niloko ni Fernando, naloko rin si Fernando. Nabihag ng isang babaeng bihasa na sa panlilinlang at pagsira ng pamilya. Pero may isang bagay na hindi niya maunawaan, ang pagbubuntis. Kung ganito katuso si Teresa o Leticia. Bakit siya nabuntis agad? Hindi ito tugma sa pattern ng mga naunang biktima. Dito nagsimulang magbantay si Angelina. Sa loob ng ilang oras, nag-abang siya malapit sa bagong apartment ni Teresa. Hanggang sa may nakita siya, lumabas si Teresa mula sa gusaling pinapaupahan ni Fernando at tumuloy sa isang cafe sa downtown. Naroon, naghihintay ang isang batang lalaking moreno. Paglapit ni Teresa, hinalikan siya nito sa labi. Parang tumigil ang mundo ni Angelina. Niloloko ni Teresa si Fernando. Ang parehong babaeng nagnakaw ng kanyang asawa, ngayon ay nagtataksil dito. Umupo si Angelina malapit, kunwaring nagbabasa ng libro, at nakinig. "Baby," bulong ni Teresa, "hindi ko na kayang magkunwaring anak niya to." "Relax, love," sagot ng lalaki. "Malapit na. Kapag lumabas na yung bata, kukunin natin ang pera at aalis." Paano kung magsimulang magduda si Fernando? Hindi siya magdududa. Saktong-sakto ang timing mo. Akala niya galing sa gabing nagbati kayo. Umiikot ang paligid ni Angelina. Hindi kay Fernando ang bata, lahat ay palabas. Sinadya ni Teresa ang lahat. Ang tukso, ang pagbubuntis, ang drama, habang nagdadalang tao ng anak ng ibang lalaki. At narinig pa niya ang huling pinakamasakit na twist. "Paano yung ex-wife?" tanong ng lalaki. "Hindi ba siya makikialam?" "Wala na yon," tawa ni Teresa. "Wala na siyang trabaho, wala nang kaibigan. Kahit ano pa ang tuklasin niya, walang maniniwala." "Grabe ka," sambit ng lalaki, humahalakhak. "Walang puso pero matalino. Ilang buwan na lang, yayaman tayo at tuluyan ng maglalaho." Umalis si Angelina sa kafe na namumuo ang apoy sa kanyang dibdib. Pero hindi na ito takot. Ito ay lakas. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapangyarihan. Hawak na niya ang pinakamahalagang bagay, ang katotohanan. Si Teresa o Leticia ay hindi lang manggagahasa ng puso. Siya ay isang manloloko, isang profesional na sinungaling. At si Angelina, hindi na siya ang biktima. Agad niyang tinawagan si Carlos. "Carlos, kailangan ko ng mga larawan, mga recording. Niloloko ni Teresa si Fernando. Hindi mura ang ganitong trabaho," babala ni Carlos. "Wala akong pakialam kung magkano," matatag niyang sagot. "Kailangan ko ang lahat, bawat litrato, bawat salita, bawat ebidensya." Mula sa sandaling yon, tuluyan nang nagbago si Angelina. Hindi na siya ang iniwan. Siya na ang nagsisiyasat, siya na ang mangangaso, ang babaeng handang bawiin ang kanyang dangal at ang kanyang buhay. Kasama si Carlos, maingat na tinipon ni Angelina ang bawat piraso ng ebidensya. Mga litrato ng mga tagpong lihim ni Teresa at ng totoong ama ng bata, mga audio recording, tala ng mga tawag, lahat. At habang palalim ng palalim ang investigasyon, may natuklasan silang mas nakagugulat pa kaysa sa inaasahan. Hindi lang pala taksil si Teresa, magnanakaw din. Natuklasan ni Carlos ang isang lihim na bank account sa ilalim ng ibang pangalan ni Teresa. Mula roon, nilalabasan niya ng pera ang mga pondong galing sa kumpanya ni Fernando gamit ang mga corporate card na hindi man lang alam ni Fernando na umiiral. "Mrs. Angelina," sabi ni Carlos sa isa sa kanilang pagpupulong, "ang babaeng ito ay hindi lang manlilinlang, siya ay kriminal. Hindi lang puso ng ex-husband mo ang nilalaro niya, siya ay guilty sa pandaraya, pagnanakaw at pagmanipula ng pagkakakilanlan sabay-sabay."
Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang makita nila ang mga lumang medical records na nakalap ni Carlos. Noong kasal pa sina Angelina at Fernando, dumaan sila sa mga fertility test. Noon, sinabi ng doktor na si Angelina ang may problema. Ang hormone levels niya raw ay mababa. Ngunit ngayong muling binalikan ni Angelina ang mga resulta, dinala niya ito kay Dr. Eduardo, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Kaagad na sumimangot ang doktor habang binabasa ang mga papel. Angelina, sino ang nag-i-interpret ng mga resultang ito? Yung fertility doctor namin nun. Bakit? Dahil mali lahat ng interpretasyon, normal ang hormone levels mo. Walang indikasyon ng infertility rito. Mabilis ang tibok ng puso ni Angelina. Anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Dr. Eduardo ang mga resulta ni Fernando mula sa parehong panahon. Habang binabasa, dumilim ang ekspresyon nito. Angelina, may mabigat akong sasabihin. Ang resulta ni Fernando ay malinaw. May severe azoospermia siya. Azoospermia, ulit ni Angelina, halos pabulong. Ibig sabihin ganap na infertile, paliwanag ng doktor. Wala siyang nabubuong similya. Ibig sabihin, hindi siya kailanman makakabuntis. Kahit kailan, parang umikot ang mundo ni Angelina. Ibig mong sabihin, hindi anak ni Fernando ang bata ni Teresa? Eksakto, sagot ni Dr. Eduardo. Walang posibilidad, hindi ito biologically possible. Sa sandaling iyon, lahat ay biglang nagkakonekta. Si Fernando na ilang taon siyang sinisisi, palay siya mismo ang dahilan kung bakit sila hindi nagkaanak. At si Teresa nang madiskubre ang lihim na iyon, sadyang nagdalang tao sa ibang lalaki. Bakit nagsinungaling ang lumang doktor? Galit na tanong ni Angelina. Sa kasamaang palad, sagot ni Dr. Eduardo, may mga doktor pa rin na pinoprotektahan ang pride ng lalaki. Mas pinipiling sisihin ang babae kaysa sabihing totoo. Isa itong lumang ugali at napaka-cruel. Lumabas si Angelina ng klinika na nagliliyab ang dibdib. Taon ng guilt, hiya at sakit, lahat pala ay nakasalig sa kasinungalingan. Hindi siya ang may problema. Kailanman hindi siya ang may problema. Kinagabihan maingat niyang iniayos sa mesa ang lahat ng ebidensya. Mga litrato, recordings, tala sa bangko, at ngayon, mga medical proof. At doon niya napagtantong hawak na niya ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo, ang katotohanan. Maaari niyang ipadala ito kay Fernando ng pribado. Maaari niyang ipadala ito ng walang pangalan. Pero hindi iyon sapat. Hindi iyon katarungan. Ipinahiya siya ni Teresa sa publiko, sa supermarket, sa mga party, sa social media. At ngayon, oras na para maranasan ni Teresa ang parehong kahihiyan. Alam ni Angelina kung saan ito magaganap. Si Fernando ay magdaraos ng engagement party, marangya, engrande, para opisyal na ipahayag ang kanilang kasal ni Teresa at ipakilala ang magiging anak sa buong mataas na lipunan. Ang mga bisita, pamilya, mga kaibigan, mga negosyante, mga kilalang personalidad. Ang lugar, ang pinakamahal na ballroom sa syudad. Walang tinipid, French champagne, mga bulaklak mula Europa, orkestra at handang pang-royalty. Mukhang reyna si Teresa sa gabing iyon, nakasuot ng beige gown na mahigpit sa katawan, mayabang na tinatanggap ang mga papurit regalo. Lumapit ang mga bisita, lahat humahanga. Fernando, siguradong tuwang-tuwa ka, sabi ni Roberto, kaibigan sa negosyo. Matapos ang lahat ng taon, may anak ka na rin. Oo, nakangiting sagot ni Fernando. Hawak ang bewang ni Teresa. Regalo siya ng langit sa akin. Ngumiti si Teresa, ang ngiting sanay na sanay mangdaya. Sa isip niya tinatantiya kung ilang milyon pa ang mahihigop niya bago tuluyang maglaho. Ang party na ito, para kay Teresa, hindi lang para magyabang. Isa itong estratehiya. Kapag inamin ni Fernando sa publiko na kanya ang bata, magiging madali na ang child support at inheritance balang araw. Bawat toast, bawat litrato, pagtatali ng ebidensya laban sa lalaki. At nang hindi inaasahan ng lahat, dumating si Angelina. Bumukas ang mga pinto ng ballroom.
Tumigil ang musika, napalingon ang lahat at sumiklab ang mga bulungan sa paligid. Dahil nandun siya, matikas, marilag, parang ibang tao. Ang buhok ay perpektong inayos, ang suot na damit ay elegante ngunit makapangyarihan, ang makeup ay walang bahid. Ngunit higit sa lahat, ang kumpiyansa sa kanyang tindig ang nagpaikot sa lahat ng ulo. Hindi siya pumasok mag-isa, kasama niya si Dr. Eduardo, matipuno, mahinahon at halatang humahanga sa kanya. Ang mga mata ng mga tao ay halos hindi makapaniwala. Si Angelina ba yan? Bulong ng isa, ngunit sapat na lakas para marinig ng iba. Napalingon si Teresa at halos mabulunan sa champagne. Nanlumo si Fernando. Hindi niya inasahan ito. Ang inaakala niyang babaeng durog nakatira sa mumurahing apartment. Ngayon ay kumikinang, naglalakad na parang diyosa, kasama ang lalaking mas mabait at mas totoo kaysa sa kanya sa loob ng 12 taon. Sinong nag-imbita sa kanya? Bulong ni Teresa pilit ang ngiti. Hindi ko alam, sagot ni Fernando, nanginginig ang tinig. Hindi ko akalaing darating siya. Maginong inalalayan ni Dr. Eduardo si Angelina. Binuksan ang pinto, ibinuhos ang alak, ipinakilala sa mga tao. Lahat ay halata, mahal siya ng lalaking ito. Lumapit si Aneta, halatang alanganin, pilit ang ngiti. Angelina, ang gulat ko, kumusta ka na? Mabuti, Aneta, sagot ni Angelina, ngiting malamig ngunit matalim. Salamat sa pag-aalala. At ito si Dr. Eduardo. Ang boyfriend ko, Eduardo, si Aneta, dating kakilala. Magalang nang ngumiti si Dr. Eduardo, ngunit hindi inalis ang tingin kay Angelina. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong party. Dumating si Angelina at may kasama, ngunit wala ni isa sa kanila ang handa sa kung ano ang mangyayari pa. Pagkaraan lamang ng ilang minuto mula nang dumating si Angelina, naramdaman ng bawat bisita sa party ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang talo ng dating asawa ni Fernando ay hindi kailanman natalo. Siya ay muling nabuhay at ngayon mas makapangyarihan pa. Eduardo, saan ka nagtatrabaho? Tanong ni Roberto, isa sa mga kasosyo ni Fernando sa negosyo, halatang interesado sa misteryosong lalaking kasama ni Angelina. Isa akong urologist sa Santo Antonio Hospital, magalang na sagot ni Eduardo. At paano mo nakilala si Angelina? Tumigil ang mga usapan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Paano nga ba nila ipaliliwanag na iniwan nila si Angelina noong pinakakailangan siya nito? Na pinili nilang maniwala kay Fernando hindi dahil totoo ito, kundi dahil mas maginhawa. Nang maramdaman ni Teresa na unti-unting nawawala ang kanyang liwanag sa entablado, lumapit siya kay Angelina. Hawak ang tiyan na parabang gintong tropeyo. Angelina, malambing niyang sabi, ang saya kong makita kang nakabangon muli. Siguro mahirap kalimutan ang sakit, lalo na't hindi mo nabigyan ng anak si Fernando. Maingat ang mga salita, magalang sa ibabaw, ngunit puno ng lason. Isang paalala sa kabiguan ni Angelina sa harap mismo ni Eduardo upang isipin nitong sira ang babaeng kasama niya. Ngunit hindi man lang kumurap si Angelina. Sa halip ngumiti siya, tahimik ngunit nakakayanig. Salamat Teresa, wika niya, at habang pinag-uusapan na rin natin ang pagbubuntis mo, may gusto akong itanong. Muling lumakas ang kumpiyansa ni Teresa, inakalang simpleng tanong lang, marahil tungkol sa due date o sa pangalan ng bata. Siyempre, sagot niya, nakangiti pa rin. Kumusta ang tunay mong boyfriend? Tanong ni Angelina, kalmado ang tono. Yung morenong lalaki, yung nakikita mo sa cafe, sa downtown? Parang sabog ng bomba ang katahimikan sa ballroom, nawala ang ngiti ni Teresa. Namuti ang muka, hindi makaimik. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Tugon ni Angelina, inilabas ang cellphone mula sa kanyang bag. Baka ito ang makapagpaalala sa'yo. Pindot. At ilang segundo lang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang tinig ni Teresa. Love, hindi ko na kayang magpanggap na anak niya to. Konti na lang. Kapag lumabas na ang bata, kukunin natin ang pera niya at aalis tayo.
Pumutok ang mga sigaw at hinga ng pagkagulat, napatigil ang lahat ng usapan. Ang mga baso ay ibinaba, ang mga ulo ay sabay-sabay na lumingon. Ang tinig ni Teresa malinaw sa mga speaker. Inaamin na hindi kay Fernando ang bata, na isang malaking panlilinlang ang buong relasyon, na plano niyang ubusin ang pera ni Fernando at maglaho kasama ang totoong kasintahan. Namuti ang mukha ni Fernando. Teresa, ano to? Maipapaliwanag ko? Nanginginig ang tinig ni Teresa. Maipapaliwanag? Sige, kalmadong tugon ni Angelina. Baka gusto mong ipaliwanag din ito. Ipinakita niya ang phone, mga larawan, si Teresa at ang lalaking moreno. Magkahalikan, lumalabas sa mga motel, ginagamit ang company credit cards ni Fernando para pundohan ang kanilang mga lakad. Walang pagtakas, isa sa mga bisita ay napasigaw, napatakip ng bibig. At dahil nandito na rin tayo, dagdag ni Angelina, tumingin kay Fernando. Siguro magugustuhan mong marinig ang paliwanag ni Dr. Eduardo. Lumapit si Dr. Eduardo, matatag at kalmado, ang tinig ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan. Fernando, panimula niya, sinuri ko ang mga fertility test ninyo noon ni Angelina. May nakita siyang hindi tugma sa mga resulta. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong ni Fernando. Ang ibig kong sabihin, hindi mo alam ang buong katotohanan. Ayon sa iyong test, mayroon kang kondisyong tinatawag na severe azoospermia. Azoospermia? Ibig sabihin, ikaw ay ganap na baog, walang kakayahang magkaanak kailanman. Bumagsak ang katahimikan sa buong silid. Pati ang orkestra ay tumigil. Ang mga waiter ay napatigil, may hawak pang basong champagne. 200 tao, pamilya, kaibigan, negosyante. Lahat nakatingin, nakatulala habang lumulubog ang katotohanan. Tumingin si Fernando kay Teresa, namumutla. Baog ako? Hindi ako pwedeng magkaanak? Tumango si Dr. Eduardo. Tama, ibig sabihin, Fernando, hindi mo anak ang bata ni Teresa. Nabuwal si Teresa sa upuan, tinakpan ng mukha, ang reyna ng gabi, ngayon ay durog, basag at pinagtitinginan. Bakit walang nagsabi sa akin? Pautal na tanong ni Fernando. Sa kasamaang palad, sagot ni Eduardo, may mga doktor pa ring pinipiling protektahan ang pride ng lalaki. Mas madali raw sisihin ang babae kahit mali. At iyan ang nangyari kay Angelina, taon siyang sinisi nang walang kasalanan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Kay Fernando, may gulat, hiya at pagsisisi. Angelina, hindi ko alam. Alam kong hindi, sagot niya, kalmado pero matatag. Pero alam mo nang niloko mo ako, alam mo nang pinahiya mo ako, alam mo nang iniwan mo akong walang-wala habang nagtatayo ka ng bagong buhay sa tabi ng manloloko. Ang ballroom ay tila naging korte. At sa gitna nito si Teresa, ang akusado. Ang mga bisitang dati pumapalakpak sa kanya ngayon ay may tinging puno ng pandidiri. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng mga kunot na noo at bulungan. Ang ingay ng mga bulong ay parang kulog na papalapit. Huminga ng malalim si Angelina at tumingin sa karamihan. Alam kong hindi komportable ang sandaling ito para sa inyo, pero dapat lang. Dahil marami sa inyo, mga taong itinuring kong kaibigan, iniwan ako nang ako'y nasa pinakamasakit na yugto ng buhay ko. Pinili ninyong kampihan si Fernando hindi dahil totoo siya, kundi dahil mas madali, mas ligtas, na mula sa hiya ang marami. Si Aneta ay nakayuko, hindi makatingin. Ang iba na may nag-aalangan, hindi makapagsalita. Sa wakas, nakita nila ang sarili nila sa mata ni Angelina. Mga taong nanahimik sa harap ng kawalang katarungan. Napayuko, sina Roberto at iba pang kasosyo sa negosyo. Biglang naging kapansin-pansin ang kanilang mamahaling sapatos. Wala ni isa ang makatingin kay Angelina. Ngunit hindi siya naroon para maghiganti. Hindi ako pumunta rito para mapahiya ang kahit sino. Sabi ni Angelina, kalmado ngunit matatag ang tinig. Pumunta ako dahil kailangang sabihin ang katotohanan. Dahil minsan ang akala ninyong pinakamahina sa atin, ang siyang pinakamatatag, ang katahimikan ay mabigat.
Ramdam ang tensyon sa bawat tapik ng high heels sa marmol na sahig. Hindi pa rin gumagalaw si Teresa. Nakasubsob ang mukha sa mga palad, pilit inuunawa kung paano sa harap ng daan-daang tao gumuho ang lahat. Si Fernando nakatayo pa rin sa gitna ng silid, tila bangong mula sa isang bangungot. Upang mapagtanto na isa pa lang mas masahol ang sinusuong niya ngayon, ang pagiging baog ay hindi lang tungkol sa anak. Ito'y pagguho ng kanyang ego, kanyang dangal, kanyang pagkatao. At sa isang tinig na mababa pero matalim, "Teresa, lumingon ang lahat. Tumingin ka sa akin." Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang ulo niya. Ang maskara ay kumalat, ang pisngi ay namumula sa luha. Sa unang pagkakataon, wala siyang kontrol, walang ganda, walang pagtatago. Totoo ba ang sinabi ni Angelina? Magsisinungaling sana si Teresa out of instinct, ngunit huminto siya. Ang mga ebidensya hindi maikakaila, walang lusot. Fernando, may papaliwanag ko ito." "Sige, i-explain mo," putol ni Fernando, mas malakas. "I-explain mo kung paano ka nabuntis sa ibang lalaki at pinalabas mong akin ang bata." Nanginginig ang labi ni Teresa. Natakot akong mawala ka." "Kasinungalingan," sabat ni Angelina, humakbang paabante. Hawak niya ang gintong folder na naglaman ng mga katotohanang gumuho sa entablado ni Teresa. "Hindi ka natakot mawalan. Planado mo ito, isang scam na ilang ulit mo nang ginawa noon." Umalingaw-ngaw sa ballroom ang tunay na pangalan, Leticia Santos. Mga bulalas ng gulat, mga matang nagkakatinginan, mga bulong na parang kulog sa ulap. Ang tunay niyang pangalan ay Leticia Santos. Patuloy ni Angelina, itinaas ang mga dokumento upang mabasa ng sinumang malapit. May record siya sa krimen, estafa, identity theft. Ang modus, targetin ng mayayaman may asawang lalaki. Akitin, ihiwalay sa asawa, magbuntis o magkunwaring buntis. At pagkatapos kunin ang lahat. "Hindi totoo yan," sigaw ni Teresa, ngunit ni siya'y hindi kumbinsido sa sarili. "Hindi ba?" Binuksan muli ni Angelina ang isa pang folder. Narito ang mga pangalan ng mga lalaki na niloko niya. Ismael Perez, real estate mogul, nalugi dahil sa child support para sa batang hindi kanya. Carlos Aquino, may-ari ng pharmacy chain, nalugmok sa depression. Eduardo Soriano, abogado. Tama na, sigaw ni Teresa, tumayo sa gitna ng lahat. Ngunit ang kanyang galit ay pag-amin na rin. "Ilang lalaki pa ang niloko mo bago ako?" tanong ni Fernando. Maputla, halos hindi na makapaniwala. "Fernando, pakiusap. Pag-usapan natin to ng pribado." "Wala ng pribado," malamig niyang sagot. "Niloko mo ako at silang lahat. Sagutin mo dito ngayon." Sumingit si Dr. Eduardo, nakita niyang hindi na kaya ni Fernando. "Fernando, dapat kang umupo. Delikado ito sa puso mo." "Ayos lang ako," naginginig ang boses ni Fernando. Hindi ka ayos," sagot ng doktor. "Ang katawan mo ay nasa shock," ngunit si Fernando ay gutom sa katotohanan. "Ang bata, kanino?" Tahimik si Teresa. "Kay Armando." "Sino si Armando?" "Boyfriend ko." Parang bomba ang sagot. Nayuko si Fernando, napahawak sa upuan. "May boyfriend ka at buntis ka sa kanya?" "Oo. At pinalabas mong akin ang bata sa loob ng ilang buwan?" "Oo." Bakit mo ito ginawa?" "Wala nang natitirang kasinungalingan. Dahil mayaman ka at siya, hindi." Sagot ni Teresa, tila walang pakialam. "Dahil kaya mong bigyan ng marangyang buhay ang batang ito, siya hindi." "Ibig mong sabihin, hindi mo ako minahal." "Pagmamahal?" Tawa ni Teresa, mapait. "Fernando, seryoso ka? Akala mo bang ang 25 taong gulang na babae ay mai-inlove sa 37 taong gulang na may asawa dahil sa personality mo?" Lumusot ang kutsilyo ng katotohanan, diretso sa puso. "Hindi mo ako minahal? Nararamdaman ko pasasalamat. Binigyan mo ako ng bahay, kotse, designer bags, pero pag-ibig, pakiusap." Lumapit si Aneta, nanginginig ang tinig.
Angelina, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tumalikod si Angelina, kalmado, malinaw ang damdamin. Nag-hire ako ng pribadong investigador. Ilang buwan kong tinipon ang katotohanan dahil mula pa sa simula may kutob na akong may mali. Bakit hindi mo sinabi agad kay Fernando? Sa palagay mo ba makikinig siya sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pagkatapos ninyong lahat na iwan ako ng parang wala akong halaga, tumahimik ang lahat, napaisip, napahiya. Kailangan ko ng ebidensya, hindi hinalan, hindi kutob, katotohanan na hindi kayang itanggi ng kahit sino. Yan ang dala ko ngayong gabi. At nakuha mo na ang lahat? Tanong ni Dr. Eduardo. Oo, sagot ni Angelina, pero may kapalit, oras, pera at higit sa lahat lakas ng loob. Lumapit si Fernando. Wala na ang galit. Ang natira, kahihiyan. Angelina, hindi ko alam kung paano magsisimula. Patawad sa lahat ng bagay. Hindi mo ako kailangang patawarin sa pagkakaloko sa'yo. Sagot niya, banayad ngunit matalas. Patawarin mo ako sa kung paano mo ako iniwan na parang wala akong halaga. Tama ka, basag ang boses ni Fernando. Iniwan kita sa pinakamababa mong punto. Sinisi kita sa bagay na hindi mo kasalanan. Taon ang lumipas, nanginginig ang boses ni Angelina. Akala ko sirang-sira na ako. Inisip kong may mali sa akin na nabigo akong maging asawa. At pinaniwala kita doon, sagot ni Fernando. Ginamit mo yon para takasan ang kasalanan mo, sagot ni Angelina. Sa gitna ng 200 katao, ang pag-uusap nilang yon ay parang pribadong salita ng 2 pusong minsang nagmahal at parehong sugatan. Fernando, sabat ni Teresa, alam kong nagkamali ako, pero kailangan pa rin ng tatay ang bata. Pwede ka pa rin nandyan para sa kanya. May kolektibong pagigik ang mga tao. Sobra na. May mukha ka pa para hilingin yan, galit ni Fernando. Pagkatapos ng lahat, iniisip ko lang ang kapakanan ng bata. Hindi, iniisip mo ang child support, ang apartment, ang buwan ng padala. Yun lang naman ang gusto mo simulat sa pool. Tahimik si Teresa. Fernand, muling sabat ni Angelina, may isa ka pang kailangang malaman. Ano na naman? Nagnanakaw siya sa kumpanya mo. Ano? Gamit ang mga credit card ng negosyo mo para sa hotel, restaurant, shopping. Ipinasa niya ang bank statements, linya-linya ng illegal na transaksyon. Teresa, tanong ni Fernando, totoo ba ito? Walang sagot, ngunit ang katahimikan ay sapat na. Magkano? Ano? Magkano ang ninakaw mo? Mga 50,000. Lakasan mo. Siguro 60 o 70 million tops. Ang lamig ng sagot niya, parang wala lang, walang konsensya. Teresa, mariing sabi ni Angelina, panahon mo nang umalis. Umalis? Kahit saan. Basta hindi dito. Tapos na ang party, tapos na ang kasinungalingan. Lumingon si Teresa, naghahanap ng awa sa paligid, pero lahat ng mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Walang sumalo, walang lumapit, walang sumigaw ng hintay. Tahimik siyang lumakad palayo, iniwan ang ballroom, iniwan si Fernando at malamang iniwan na rin ang buong syudad. Pagsara ng pintuan, may katahimikang saglit pagkatapos isang palakpak, sinundan ng isa pa hanggang sa buong silid ay tumayo at pumalakpak, hindi sa saya kundi sa respeto. Respeto para sa babaeng dumaan sa apoy at lumabas mula rito mas matatag kaysa dati. Ngumiti si Angelina, hindi dahil sa yabang, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil matapos ang lahat, nakuha niyang muli ang matagal nang nawala. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tinig, ang kanyang sarili. Sa mga araw na sumunod pagkatapos ng iskandalosong party, ang mga emosyonal na pagyanig ay unti-unting lumaganap sa bawat buhay na nasangkot. Parang dumaan ang isang tsunami at walang nakaligtas. Ang buong syudad ay kumulo sa tsismis. Napanood ng lahat ang mga video. Puno ang social media ng mga clips, reaksyon at komentaryo. Habang abala ang mundo sa pagsisiyasat, nagkulong si Fernando sa dating apartment nilang dalawa ni Teresa. Ngayon ay malamig, tahimik, walang laman. Hindi lang ang nawawalang pera o ang kahihiyang naranasan sa harap ng lahat ang gumugulo sa isip niya.
kundi ang katotohanang mas malalim na siya mismo ang nawala sa sarili. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang dangal. Nang makahanap siya ng lakas para lumabas, tumungo siya kay Dr. Eduardo sa Santo Antonio Hospital. Hindi lang para intindihin ang kanyang kalagayan, kundi upang hanapin ang tulay pabalik sa babaeng minsan niyang sinira. Dr. Eduardo, mahinang sabi niya, gusto kong makausap si Angelina, hindi sa harap ng madla, hindi sa gitna ng party, kundi totoo, taos-puso. Tahimik na pinagmasdan siya ni Eduardo, hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong nakakita na ng mga lalaking sinubok ng pagkakamali at minsan ng pagtubos. Fernando, wika niyan, dumaan si Angelina sa bangungot dahil sa'yo. Magsisimula na siyang maghilom. Sigurado ka bang gusto mong guluhin yon muli? Gusto ko lang malaman niya na naiintindihan ko na nagsisisi ako. At pagkatapos, tanong ni Eduardo, anong kasunod ng sorry mo? Wala, sagot ni Fernando. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang siyang magkaroon ng kapayapaan sa kaalamang naintindihan ko na sa wakas. Pumayag si Eduardo na kausapin si Angelina. At sa ikinagulat ni Fernando, pumayag siya. Ngunit sa dalawang kondisyon, ang pag-uusap ay magaganap sa pampublikong lugar at dapat naroon si Eduardo. Nagkita sila sa isang tahimik na kafe, malayo sa abala ng lungsod. Nang dumating si Fernando, naroon na si Angelina, nakaupo sa sulok, mahinang nakikipag-usap kay Eduardo. Iba na siya, may lakas sa kanyang tindig, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng iniwang umiiyak sa sahig. Hindi na siya ang giniba. Isa na siyang bagong tao. Angelina, mahinang bati ni Fernando. Salamat sa pagpapaunlak. Umupo ka, Fernando, sagot niya. Mag-usap tayo bilang matatanda. Umupo si Fernando, di mapigilang titigan siya. Kalmado, buo, maaliwalas, parang ang sakit ay sinunog ang kahinaan at iniwang purong katotohanan. Pumunta ako para humingi ng tawad, panimula niya. Walang dahilan, walang palusot. Nakikinig ako, sagot ni Angelina. Sinira ko ang ating kasal sa habol ng ilusyon. Inakala kong si Teresa ang lahat ng gusto ko, pero sa totoo lang, ikaw ang lahat ng kailangan ko. Tahimik si Angelina, walang emosyon sa muka, pero puno ng atensyon ang kanyang tingin. Sinisi kita sa pagkabigong magkaanak, dugtong niya. Pero ako ang tunay na baog at pinabigat ko sa iyo ang pasaning iyon. Pinanood kita habang nilalait ni Teresa. Pinabayaan kitang mawalan ng trabaho. Pinabayaan kitang masaktan at wala akong ginawa. Itinaas ni Angelina ang kamay. Maingat. Iyan na ba ang lahat ng gusto mong sabihin? Halos, sagot ni Fernando. May isa pa. Sige, minahal kita. Anya, basag ang boses. Pero hindi ko alam paano magmahal ng tama. Napagkamalan ko ang ego bilang pagmamahal, ang pagkasabik bilang katapatan, at ang bago bilang tunay na saya. Tumango si Angelina, tahimik ngunit puno ng bigat. Salamat sa sinabi mo. Kailangan kong marinig iyon, hindi para sa closure, kundi para sa kapayapaan. Angelina, may pag-asa pa ba? Wala, Fernando. Sagot niya mahinahon ngunit buo. Tapos na ang atin. Maganda rin ang ilang bahagi, oo, pero puno rin ng sakit. At sa huli, tinuro nito sa akin ang isang bagay, kung sino ako kapag nawala na ang lahat. Pero anong makukuha mo mula sa lahat ng pinagdaanan mo? Nahanap ko ang sarili ko, sagot ni Angelina. Nahanap ko ang lakas na hindi ko alam na nasa akin. Natutunan kong kaya kong magsimula muli, kahit ilang ulit pa. Tumingin siya kay Eduardo at ngumiti, mainit, buo, totoo, at higit sa lahat, nahanap ko ang taong nagmamahal sa akin bilang ako, hindi dahil sa maibibigay ko, hindi dahil sa kung sino ako noon, kundi dahil sa kung sino ako ngayon. Hinawakan ni Eduardo ang kamay ni Angelina sa ibabaw ng mesa. Simple, pero puno ng pagmamahal, hindi sigaw, kundi tiyak. Kung sakaling isang araw bigyan mo ako ng pagkakataon, Fernando, makinig ka. Pinapatawad kita sa lahat ng ginawa mo. Pero ang kapatawaran ay hindi pagbabalik. Ito ay pagpapatuloy na may kapayapaan.
Paano kung magbago ako? Tanong niya, halos pabulong. Gawin mo para sa sarili mo. Sagot ni Angelina, hindi para sa akin. Gawin mo ito dahil gusto mong malaman kung sino ka kapag wala ka ng kailangang patunayan sa kahit kanino. Lumapit si Dr. Eduardo at tahimik na sumali sa pag-uusap. Fernando, mahinahon niyang sabi, maaari ba akong magbigay ng medikal na payo? Oo naman, sagot ni Fernando. Dapat mong isaalang-alang ang pagkonsulta sa isang psychologist. Malalim ang pinsalang naranasan mo, niloko ka, ginamit at pinagsamantalahan. Hindi kusang gumagaling ang mga sugat na iyan, kailangan ng pag-aalaga. Sa tingin mo ba, kailangan ko talaga ng therapy? Sa totoo lang, sagot ni Eduardo, palagay ko lahat tayo ay kailangan ng ganon, lalo na pagkatapos ng mga karanasang ganito. Tumango si Fernando, unti-unting nare-realize niya baka ito nga ang simula ng pagbubuo muli sa kanyang sarili. Angelina, tanong ni Fernando, maari ba akong magtanong ng huling bagay? Oo naman, sagot ni Angelina banayad. Matapos ang lahat ng nangyari, maaari ka pa bang maging masaya? Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, ngumiti si Angelina. Fernando, masaya ako, sabi niya. Mas masaya pa kaysa dati. Paano? Tanong niya halos bulong. Nung kasal tayo, nakasalalay ang kaligayahan ko sa iyo. Sa mood mo, sa opinyon mo, sa tingin mo sa akin. Pero ngayon, ang kaligayahan ko ay nagmumula sa loob. Sa pagkakakilala ko sa sarili ko, sa kakayahan ko at sa tunay kong halaga. At si Eduardo? Tanong muli ni Fernando, bahagi ba siya ng kaligayahan mo? Oo, sagot ni Angelina, ngunit hindi siya ang pundasyon nito, bahagi lang siya. Ang pinakaugat ng lahat ay ako. Dumating ang dulo ng pag-uusap, walang kirot, walang hinanakit, isang pagtatapos na malaya. Angelina, sabi ni Fernando, salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin kahit hindi mo sinadya. Masaya ako na may natutunan ka, sagot niya. Ngumingiting may katahimikan. Sa pintuan ng kafe sila naghiwalay. Isang simpleng handshake, malaya sa pait, malaya sa pangungulila. Magkasamang lumakad sina Eduardo at Angelina, magkahawak kamay, dahan-dahang tinatahak ang isang panibagong simula. Sigurado ka ba na ayaw mo siyang subukan muli? Tanong ni Eduardo, hindi dahil sa selos, kundi mula sa tunay na pag-uusisa. Siguradong sigurado, sagot ni Angelina. May mga tulay na kapag nasunog na ay hindi na kailanman muling dapat tawirin. Nandoon lang sila upang itawid tayo sa kabilang panig. At anong panig yon? Tanong ni Eduardo. Yung panig kung saan kilala ko na ang sarili ko. Kung saan hindi ko kailangang paliitin ang sarili ko para lang lumaki ang iba. Kung saan ang pagmamahal hindi nangangahulugang kailangan kong mawala. Ikinasal sina Angelina at Eduardo sa isang maliit at payak na seremonya. Walang engranding dekorasyon, walang media, tanging ang mga taong tunay na mahalaga, walang pagpapakitang gilas, walang dapat patunayan, tanging pagmamahalan lamang. Hindi na muling nagkaroon ng seryosong relasyon si Fernando. Sa loob ng 2 taon, dumaan siya sa therapy. Pinag-aralan ang sarili, ang kanyang takot, kahinaan at ang manipis na guhit sa pagitan ng pagmamahal at pag-aari. Muling itinayo ang kanyang kumpanya, binayaran ang mga utang na iniwan ni Teresa at nagsimulang mamuhay ng mas simple ngunit mas totoo. Hindi na nakita si Teresa sa syudad muli, isinilang ang sanggol, malusog at pinalaki ng kanyang ina. Malayo sa kaguluhang nilikha niya, minsan may nagsasabing nakita siya sa ibang lungsod, kasama ng panibagong mayamang lalaki. Palaging may parehong kwento, isang babaeng in love, buntis daw, paulit-ulit ang panlilinlang. Nagbalik sina Aneta at iba pa, pilit muling kinakaibigan si Angelina. Ngunit sa halip na galit ay kalmadong sagot lang ang natanggap nila. Salamat, pero hindi ko na kailangan ng pagkakaibigang ganito. Natutunan kong pahalagahan ang kalidad, hindi dami. 2 taon matapos ang lahat, nalaman ni Angelina na siya'y nagdadalang tao, isang sanggol na bunga ng tunay na pagmamahalan.
ng tiwala, ng paghilom. Ang kwentong ito hindi tungkol sa pagtataksil, hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang salitang mas malalim kaysa galit. Resilience, ang tahimik ngunit matatag na kakayahan ng bawat tao na bumangon muli kahit ilang ulit tayong sirain ng buhay. Si Angelina ang naging buhay na patunay na kahit ilang beses tayong ibagsak, lagi tayong may pagpipilian, bumangon muli. Kahit ilang tao ang lumayo, lagi tayong may kakayahang hanapin ang sarili. Kahit ilang kasinungalingan ang marinig, nasa atin pa rin ang kapangyarihang piliin ang katotohanan. At higit sa lahat, ipinakita ni Angelina na may isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman maaring kunin sa atin. Ang pagmamahal sa sarili, ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagmamahalan. At kapag tinatanong siya ngayon, Angelina, may pinagsisisihan ka ba? Ngumiti siya at sinagot, ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang tagal bago ko na-realize ang halaga ko. Pero nagpapasalamat akong binigyan ako ng buhay ng pagkakataong matuklasan ito. Dahil minsan, ang pagkawala ng lahat ay ang tanging paraan para maunawaan mo na hindi mo kailanman kailangan ng kahit sino para maging ganap na masaya, wakas.